Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Naging mainit nga na usapin itong isyong ito dahil itong si Presidente Kuting na ito ay napabalitaang tumakas umano sa palasyo at lumipad sa ibang bansa o di kaya sa lugar kung hindi siya pwedeng mahanap dahil nga ang men on uniform pati na rin ang ating mga kasundaluhan ay lumusob na ng palasyo upang dakpin at kaladkarin itong si Presidente Kuting papalabas sa kanyang palasyo at upang patalsikin sa kanyang posisyon bilang presidente ng ating bansa. Ngunit sa kasamang palad, itong si Presidente Kuting ay medyo ata nalaman na itong mga men in uniform ay papunta na sa kanya, kaya tumakas na sa sobrang dami ng kanyang mga nakulimbat na pera sa kaban ng bayan ay tila ba maraming itong sikuting na ito ay kung saan-saan na nagpunta upang magtago lamang sa ating mga men in uniform upang matakasan ang kanyang mga katiwalian at kanyang mga isyong kanyang kinakasangkutan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong presidente natin na ito ay wala ngang balls dahil takrot naman pala at hindi pala kayang panindigan ang kanyang mga desisyon at hindi kaya pamunuhan ang ating bansa. Dapat nga itong si Presidente Kuting na ito ay bumaba na lamang bilang presidente at ipalit si VP Sara dahil itong si Presidente Kuting naman na ito ay patuloy pa rin ang pagbanat niya kay VP Inday Sara na wala raw ginagawa bilang isang vice presidente ng ating bansa at kung tutuusin naman ay mas marami pang ginagawa si VP Sara sa kanya. Well, para nga sa buong detalye ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Nananahimik kami ng buhay, guguluhin ninyo kami. Kumuha kami ng mga opisyal, binoto namin, niligawan nyo kami, nagtiwala kami sa inyo, binrake nyo yung public trust na yon. At ngayon, nangingibabaw kayo. Enough. Enough. Okay? Number 4. Ano yan? The Armed Forces of the Philippines, Section 3 pa rin. Supreme over the military, di ba? Civilian authority is at all times, 24/7. Monday to Friday, all season, Monday to Sunday, all seasons, rainy season, summer, di ba? Bagyo, tsunami, lindol, at all times. Civilian authority over the military. The Armed Forces of the Philippines, General Browner, OMET, at lahat kayong active sa Armed Forces, at lahat kayong retired, nakagaya ko, is the protector of the people. Wow! And the state people. Bakit ginawang the Armed Forces of the Philippines is the protector of the state and the people? Tingnan yung pagkakagawa ng konstitusyon. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Wow, ang galing natin, ano? Bakit? Kasi ito tayo Siyempre, people muna. Constitution, government, state. So, the Armed Forces is the protector of the people and the state. The way it was written is correct. All power, all authority emanates from the people. We ordained and promulgated the Constitution. Whatever changes or amendment they want to happen, we still have to ratify it. Ito tayo. Tandaan nyo mga kababayan, ito tayo. Ito na yung konstitusyon natin. Huwag kayong natatakot sa konstitusyon. Mas mataas tayo sa konstitusyon. Tandaan nyo, mas mataas tayo sa konstitusyon. Ito lang yung gobyerno, ito lang si BBM, ito lang. Huwag kayo natatakot sa presidente ng Pilipinas. Huwag kayo natatakot sa DILG. Huwag kayo natatakot kahit sinong animal na government official. Huwag kayo natatakot sa AFP. They're supposed to protect us. The armed forces
is the protector of the people. General Browner, lahat ng general, lahat ng sundalo, makinig kayo. No? Colonel Padilla, AAP spokesperson, makinig ka, please. Oh, may please ha, may please. Pero sa mga general, makinig kayo. Mga sundalo, makinig kayo. Tatawa ako. Joke-joke lang ha. Joke lang, Parancel. Tutuwa lang ako. Huwag ka magsisinungaling. Okay, nasa na ako? You are supposed to protect us. Maliwanag, di ba? Nasa Constitution. You have no choice. May choice ba ang AFP kung anong gagawin ko? Poprotektahan ko ba itong mga to? Kay OJC, poprotektahan ko ba ito? Ano sabi ni Presidente? You have no choice. AFP. You have to come in. Protect the people. Pangalawa lang yung state. AFP. Kung dami nagraraling tao, you have to protect the people from those who are violating the Constitution. Ganda ng Constitution natin. Okay. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. So, kunyari magbabadya ang civil war dahil sa nagkakagulo, dahil sa merong umiiral na sinasabing tyranny, violation of the Constitution, betrayal of public trust, AFP has to come in. You have no choice. You have no leeway because the Constitution na nangako kayo, AFP, mga generals, mga sundalong active, hindi pwede magsalita. Active ako eh. Mali. You have no choice. Nangako kayo sa Constitution, etong taong bayan, ito yung Constitution na ginawa ng taong bayan, I have to emphasize really, ito yung gobyerno ng Pilipinas, executive, judiciary, legislative, kahit ikaw, congressman ka o senator ka, ampaw kayo. Eto kami. Huwag kayong nagsasalitang honorable kayo. Sige, tanggapin ko, honorable kayo. Bossing kami. Oh, spokesperson ako ha. Spokesperson. Oh, kailan ko kaya mamimit yung spokesperson sa AFP? Joke-joke, para lang matuwa kayo. Okay? Para matuwa lang kayo. Mutulo na ano kami, sipon eh. Okay? So, and the integrity of the national territory. So, anytime, pwedeng bumira ang armed forces. Kasi kung nakikita niya na kinukuha yung teritoryo natin, okay lang yun. Kaya huwag kayo nagagalit sa AFP. Ang problema, yung AFP natin kulang sa pondo. Gago tong Congress natin eh. Hindi man pondohan eh. Kung ano-ano pinapondohan, ano ba naman yung 1 trillion every year or 20% of annual budget. 20% of 6 trillion proposed budget. 6 times 20% is 1.2 trillion. Boom! Yan ang dapat budget ng AFP. Commit ninyo dapat sa AFP. Because you are expecting the AFP to defend you. To uphold the integrity of the national territory. To protect the people and the state. Tapos kayong congressman, kung lustayin nyo yung pera, Resolution 10, liquidation by certification, and you call yourselves honorable. Forward. Section 4, the prime duty of government is to serve and protect the people. Putra, para nadinig ko yun Sa ko nadidinig yun? Alam niyo ba kung saan yun nadidinigin? Lagi nang abuse na salita yun Very lately, abuse na salita yun. To serve and protect. Ay, sa PNP. PNP. Oh. The prime duty of government is to serve and protect the people. What the hell are you doing, PNP? Makinig kayo, PNP. What the hell are 5,000 PNP personnel doing in one compound called Kingdom of Jesus Christ? At naguhukay kayo doon, dinedebolish nyo, nagsisira kayo, dumudura kayo, umiikay sa mga kubetan, hindi nyo man lang linisin, nagkakalat kayo, tapon-tapo kayo mga sigarilyo, mga hayop kayo. You're supposed to serve and protect the people.
Ang gagawin yung dahilan, merong pugante, si Pastor Kibuloy, binabiolate nyo na naman ang Constitution doon. Ang liwanag. So, forward tayo. To serve and protect. Mga kababayan, ang dami nang binabiolate ng gobyerno natin. Ang dami na. The government may call upon the people to defend the state, and in the fulfillment thereof, all citizens may be required under conditions provided by law. Ng mga hayop na to, magtatayo kayo ng gera tapos tatawagin nyo kami para i-defend yung bansa. Eh kayo may gumagawa ng policy eh. Independent foreign policy, prestol, enemy to none. Biglang kumabig ka sa Amerika, naglagay kayo EDCA bases. I have nothing against the Americans, but I am all for our Constitution because here we are. Sinabi natin, ganyan ang gusto namin. And you are violating the Constitution, Mr. President. Sumpa-sumpa ka pa? Ayop kayo. And in the fulfillment thereof, all citizens may be required under conditions provided by law to render personal, military, or civil service. Gagawa kayo na isang kalokohan, tapos tatawagin nyo kami, 1 million, reservists. O, ka. Uniform, barrel, train. Sige, depensahan yung bansa. Gago kayo. Tapos kayo sa Congress, hindi nyo pondohan yung armed forces natin. And then you expect them to defend and die for the country when in fact pwede nyong iwasan yung gulo na yan by maintaining an independent foreign policy. Friends to all, enemy to none. By maintaining a neutral stance, and then pinapalakas nyo lang yung armed forces para hindi tayo basta-basta gigipitin. Section 5. The maintenance of peace and order. Binabiolate na naman to. The maintenance of peace and order. The protection of life. May namatay. 50 na sugatan. Liberty and property. Sinisira yung kingdom of Jesus Christ. Yung compound, binababoy. And promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Violation. PNP, violation. DILG, violation. Bongbong, violation. The maintenance of peace and order. War zone na doon. Magpapatayan na doon. Anytime, millions of Filipinos may decide to go there. Anytime. Retired people, retired soldiers, retired scout rangers might decide to go there after hearing me out here. Tama si Sir. Tama. Tarantado yung mga pulis na yun, mga loko-loko kayo. It may happen that the people, millions, kahit 1 million lang, from Mindanao, there are 26 million of them, 1 million might decide to go there and help the KOJC members. And it can happen, this 1 million will disarm the 5,000 PNP because believe sila sa sinasabi ko na tayo ang masusunod at hindi kayo because you have been violating and continue to violate the Constitution na kami ang naglagay at ang rason kaya kayo nandyan. Kami nagpapasweldo sa inyo. And you are the cause ng lahat ng gulo na to. From BBM, SILG, PNP Commander, sorry General, ano to? Marbil, sorry Torre, sorry sa mga ibang PNP na nadadamay, pero kayo mismo talagang magagalit kami, lahat kami, sa 200,000 na PNP. Kasi pinapakita ninyo ngayon, wala kayong moral backbone. Pinapayagan nyo na alipustahin, sirain ang demokrasya, sirain yung Bill of Rights ng mga tao, sirain yung katahimikan, at ng 5,000 lang na kagaya ninyo at pinapayagan ninyo. Kayong mga PNP dyan sa KOJC na nadidinig ako ngayon, sana pasukan kayo ng Espiritu, ng demonyo, Holy Spirit,
makonsensya kayo at itigil nyo yan. Lay down your firearms. You put under arrest yung mga pinuno ninyong mali. You put them under arrest and you leave the premises right away. Because you are violating the Constitution. Pwedeng mangyari na 1,000,000 doon, sagasaan kayo. Mga taga Mindanao, pwedeng mangyari na sagasaan kayo. 5,000 lang, ano, babarilin ninyo, raratratin ninyo? Ha? Gusto niyo magkaroon ng revolusyon? Gusto niyo magkaroon talaga ng maupakan kayong lahat ng taong bayan? People of the Philippines, we the sovereign Filipino people, Constitution, na sinusunod nyo lahat. Mayroon pa bang mas mataas sa Constitution? Tinanong ko kanina, sagot. Filipino people, we the sovereign Filipino people. Liwanag, di ba? Ano ginagawa nyo? Ilang provisions na yung binabiolate nyo, nandun pa lang tayo sa Article 2. Maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, definitely violated there in KOJC. Kinokordon nyo yung mga tao, ayaw nyo papasukin. Tapos ngayon, nagpapasok kayo, nagtatanim ebidensya kayo, nagtatanim kayo ng mga material evidences, nagtatanim kayo ng mga tao na hindi taga doon na magiging ebidensya later on. Nagukay kayo doon at papakita ninyo na may bunker at meron kayong nakuha ng mga tao, magbibigay kayo ng false information, violation na naman. There will be a time for reckoning. Matakot kayo sa taong bayan. Wala kayong takot sa Diyos, matakot kayo sa taong bayan. Because kami, imploring the aid of Almighty God, di kami natatakot. Kakampi namin ang langit. Any 2 or 3 na naniniwala who come together in my name, I will be there. So God will protect the Filipino people. Matakot kayo, kakampi namin ang langit. Sino kakampi nyo? Demonyo? Sino kakampi nyo? Si BBM? Matakot kayo, kakampi namin ang langit. Kahit yung Diyos ng mga Kristiyano o yung Diyos ng mga Muslim, iisa lang yon. And time will tell, when we all face God, as in the end of days, it will all be very clear to us. All religions, all walks of life, it will be very clear to us. The one true God that we believe in. Malalaman natin, yun din pala yung Diyos nila, yun din pala yung Diyos niya, yun din pala yung Diyos niya. Pero kayong mga nagbabiolate ng konstitusyon, iba yung Diyos nyo. Kasi wala kayong respeto sa KOJC. Wala kayong respeto sa taong bayan na gumawa ng konstitusyon. Tapos ngayon, yun ang ipupukol nyo sa amin, yung konstitusyon ng Republic of the Philippines, mga walang niya kayo. Yun yung ipupukol nyo sa amin. Section 6, again, violated. Principles pa lang tayo, Lapat tayo sa Bill of Rights. The separation of church and state shall be inviolable. Separation of state. Bakit kinakailangan i-separate? Bakit gusto ng taong bayan yun? Bakit gusto ng framers ng Constitution yun? Bakit niratify natin? Okay yan. Separate ang state at ang simbahan. Kasi ayaw natin, nagme-meddle ang state sa affairs ng simbahan. Anong ginagawa nyo ngayon sa KOJC? Kung anong ginagawa ninyo sa KOJC, malaunan, pwede nyong gawin kasi presidents. Pwede nyong gawin sa iglesia, sa El Shaddai, sa Jesus is Lord, sa Muslim, mga hayop kayo. Kaya, kinakailangan, tayong mga kababayan, linawin natin to. Kinakailangan, tumayo tayo. Tayuan natin. Kasi ang mga kababayan natin na nananahimik na ginaranti ng konstitusyon ang separation ng state at ng religion, binabiolate. Church and state shall be inviolable. State policies. Okay.
Okay, state policies. Ang dami yung violation, ha? Section 7. The state shall pursue an independent. Oh, ito pala. Sinabi ko lang kanina, ito na pala, nandito pala. Oh, ano yung sinasabi ninyong mali si Digong? Mali si Duterte. Eh, gago pala kayo, sinusunod ni Duterte yung Constitution. Ayan, oh. The state shall pursue an independent foreign policy in its relations with other states. The paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. Question: national interest, is it in the best of national interest para sa ating magkababayan na yung makipag-away tayo, makipag-gera tayo. Eh, ba't tayo pumuporma ng gegera tayo? Bakit tayo may mga EDCA? Independent Foreign Policy, you have grossly violated the Constitution, BBM. Oh, di ba? The worst ka. Isip po na ako eh. Okay. The Philippines, Section 8, consistent with national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. Question: ma-assure nyo ba, AFP, na walang nuclear weapon dito ngayon sa bansa? Ha? Ano yung sinasabi na tinatarget ngayon tayo ng missile dito? Kasi may mga missile dito na may nuclear capability na nakatutok sa China. Ngayon, nakalagay dito sa konstitusyon. Wow, pati ito inisip ng mga nauna sa atin noong 1987. Isa ako doon, no, na nag-ratify. Consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its nuclear weapons in its territory. Can you not report to the Filipino people every now and then na talagang walang weapons? Can you not? Excuse me, ha? Baka makita ninyo eh. Mawala yung voice. Okay. Okay. Teka. Unas, baka... Yan ang problema sa... Umiiyak na ako eh. Okay. Can you not organize an inspection team composed of all sectors represented? AFP, kung sino pa sa mga civilian, church, mga pare, mga interest groups to verify sa loob ng bases, EDCA, para they can render a report to the Filipino people consistent with the constitutional provision that there should be no nuclear weapons in our territory in all EDCA sites. Di ba? Section 9. The state shall promote a just and dynamic social order that will ensure the prosperity and independence of the nation and free the people from poverty. Malambigas. Through policies that provide adequate social services. Eh, pa tayo nag-import ng bigas? Promote full employment. Ayun, nag-employ. Imbis na tayo hanip talaga kayo. A rising standard of living. Pahirap ng pera pang Pilipino. And an improved quality of life for all. Wala. Bumababa yung value ng pera natin. 58 ngayon, di ba? To $1. Binayolate mo naman to eh. Section 10, the state shall promote social justice. Wow, super violation to. In all phases of national development. Bastos kayo. Section 11, the state values the dignity of every human person. Ito, violation to, sincerely. Tadyakan ka, sipa-sipain ka, no? Panakaw pa, pepper spray ka. Section 11, under state policies, the state values the dignity of every human person
and guarantees full respect for human rights. Mga KOJC, no? Punin nyo lahat ebidensya, ibato nyo lahat, ibato nyo na para wala na dyan. Because ang gagawin ng PNP na to save themselves, uupakan lahat ng yung lahat ng ano ninyo, cellphone. Kukuhanin at buburahin lahat. Kaya ngayon pa lang, KOJC, ibato nyo na, ilabas nyo na. Nasa World Wide Web na. No? Para ma-pick up siya. Tama yung ginagawa ng SMNI para makita ng lahat ng tao. Tama yung ginagawa, full coverage. At lahat ng makukunan, kunan nyo yung atrocities. Kasi super violation to. That's why payag ako na lahat ng PNP na nandyan. Lahat, 5,000. Yung unang 2,000, mas matindi yun. Yung lahat, 5,000. You will answer to the law. You will answer to the Constitution. Huwag nyo kaming takutin na kami magbabiolate ng Constitution. Hindi. Kayo nagbabiolate ng Constitution. And we will see to it that you will answer in full effect as provided for ng mga batas natin. No? We have violated the Constitution. The state values the dignity. Dignity ba yun po talaga sinubaran nyo yung tao? Kasi dignity ba? Nakatalikod yung tao, hinablot ninyo yung babae, tapos nun, hinuli ninyo. Dignidad ba yun na wala siyang ginagawa, nananahimik siya? No? They have the right to life, liberty, and property. Taga dun sila. Pasukan ninyo, inimplement nyo, isang palpak na warrant of arrest. Wala kayong search warrant. Hanip kayo, mga PNP. Kaya I'm really supportive of i-abolish yung entirety ng failed institution ng PNP na tinatawag natin. I-abolish lahat yan. At yung mga mababait, no? Yung mga mababait, i-reconfigure namin kayo. No? You will undergo retraining. Kaya kayong mga PNP nandyan, at yung buong PNP, 200,000, mag-isip-isip kayo. Sino masusunod? Kayo? No way. Kami ang masusunod. Binabiolate nyo nga yung Constitution, papasok kami. We will enforce the Constitution. No? Matakot kayo sa amin. Ilang kayo? 200,000? Ha? EAP? Question mark? Kung saan kayo? You better protect the Filipino people. Because 1 million, you cannot stop. How much more? 119 million Filipinos. Tulog yung iba. Nasa pansitan, walang pakialam, 50 million. Walang pakialam pa rin, 20 million. Ano, gusto nyo, mag-ubusan tayo? Ha? Ang matapang kayo? We are protected by the Constitution. Kami ang gumawa ng Constitution. You better follow the Constitution. And 2 or more, 2 or 3 who agree in my name, in God's name, He will be there. Milyon tayo eh. Di ba? Milyon tayo. So, 2 or 3 people coming together in the name of God or in Jesus' name, I am there with them. Milyon na Pilipino. Lalo pang wala. Ang pangako nga nila 2 or 3. World Wide Web nga, kaya nga ang unang banat I tell you that if 2 of you on earth agree, so you can be in Spain, you can be in Europe, you can be in Canada, you can be in Israel, Bahrain, or you can be in Tawi-Tawi. 2 or more, we all agree that we will do something about this. We will do something about this violation. We will do something and set the country right on its path. Dead center. Doon tayo. Hindi kumakaliwa na kayo
O paantras na tayo? We will do something about it. Filipino people. Okay? Tatakutin nyo kami? Ha? All power emanates from the Filipino people. Liwanag nun. Ano pinagmamalaki yung power nyo? Ha? Sana tayo? Dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Human Rights Commission. Tulog kayo sa pansitan. Failed institution kayo.